Okay, sagutin natin yung comment ng isa nating follower dito sa yung topic natin about sa bata-bata system. So ito yung tanong niya. Paano yun sir pag hindi ka bata nila? Doon ka lagi ilalagay sa crowded na area. Ibababad ka pa. Samantala yung bata nila doon sa patay na area, patulog-tulog lang. Ano hatol mga ganyan? Okay. So, bigyan natin ng analyzation regarding sa tanong niya. Kapag bata-bata daw, inilalagay dun sa mga crowded areas, sa mga mahihirap, yung talagang ang daming trabaho. Siyempre, ang mga post kasi, may mga area yan na matrabaho, merong hindi. Okay, so, tingnan natin muna. Ano ba, i-assess muna natin. Baka naman, yung mga bago dyan, hindi talaga nilalagay sa mga crowded area, lalo yung mga area na critical ba. Ibig sabihin, punong-puno ito ng mga transaction na hindi pwede yung mga bago. Kailangan yung mga matatagal na talaga dyan. So, tingnan natin yon. Di ba? Ngayon, kung talaga naman nakita natin na lahat naman maalam na, bakit hindi nilalagay? Pwedeng sabihin na bata-bata system talaga. Ngayon kasi, discretion kasi ng officer yan. Huwag nating baliwalain yung mga binibigyang diin ng mga officer yan sa area ninyo. Kasi lagi yung tandaan, command responsibility yan. Kung talagang nilalagay ka dyan, dahil pinababad ka dyan, isipin mo na lang lagi na marunong ka sa trabaho. Di ba hindi naman kasi ilalagay ka ng officer dyan kung masisira kayo sa detachment ninyo, magkakaproblema. So lagi nating isipin yun na pag niligay tayo dyan, may tiwala sa atin yung officer natin. Regardless kung ang pananaw natin na parang pinapaboran palagi yung malapit sa kanya, yung nakakonect sa kanya. So tingnan nyo din, i-analyze nyo rin. Kasi kung minsan, ito nga yung malaking nagiging problema palagi dyan na akala natin ginagawa ng officer na bata-bata system, hindi nyo alam na ginawa niya yan para makita ano yung output ng trabaho ninyo. Kasi kung laging titingnan natin yung pinaka-money, yung schedule, ang ganda nga ng schedule, pero ano yung output after the schedule na ginawa ng officer ninyo. Kasi tandaan natin, ang company or ang management, hindi naman tumitingin sa schedule na ginawa yan eh. Ano yung naging output or naging kinalabasan nung ginawang schedule ng officer ninyo. May bulilyaso ba? May negligence ba? May maraming concern ba? Diba? So ang titingnan kasi dyan eh, kung naging maayos, hindi natin ano ba yung schedule, hindi yun eh. Para sa akin na. Kasi ako, ang tinitingnan ko talaga pagdating sa schedule ko, yung knowledgeable ba yung mga tao na ilalagay ko dyan? Aware ba sila dyan sa mga area na ilalagay ko? Ngayon kung hindi, teka lang, magkakaproblema talaga. Kaya, dapat tayo di mga officer, i-assist din natin. Kasi ako, para sa akin po, kasi hindi na ako mag-aano sa iba sa akin na lang pananaw eh. Sa tagal ko rin sa area ko, dito kasi sa trabaho ko na to, mag-8 years na ako sa pwesto ko na to. So nakita ko na ano yung dapat nagagampanan ng mga tao para masustain yung needs ng client. Siyempre, ang needs ng client dyan eh, ma-perform ng tama, hindi naman sabihin ganun ka-perfect talaga kasi wala namang perfect eh na detachment eh. Ibig sabihin, manageable siya. Nagkakamali, pero nasusustain. Kasi noted naman na magkaroon ng problema yung mga area. Hindi naman ibig sabihin, kumo ba na kailangan gusto nila talagang 100%. Hindi ganun eh. Ibig sabihin, manageable yung nagiging problema. Hindi naman talagang na-compromise na yung area mo, nagkaroon ng imminent danger yan, ay malaking problema talaga yan. Kaya wag tayo nagbe-base sa schedule. Tingnan nyo ang ginagawa ng officer ninyo kung ito ba ang output is maganda. Pero yung ibig sabihin talaga na halatang halata mo ng tagal-tagal na inabot na ng taon dyan tapos inilalagay doon sa mga pakaangkaang area. Hindi ibig sabihin natin na ang may mga area na simple lang. Hindi yun eh. Ang lahat ng area, tandaan po natin, basta't nilagyan ng tao yan, ng post, ng money, mahalaga po yan. Kasi ang mga agency nagkakaroon ng ocular inspection yan sa area bago nila i-take over yan. Inire-relay nila or sinasabi nila sa management na dapat ang area na to may tao. So pag nilagyan niyan, like mga roving, akala nyo madali lang, hindi eh. Ibig sabihin po dyan, mahalaga yung konsepto na ginagawa ng mga naka-duty dyan. Ibig sabihin lang, yung bigat lang, yun. Kung ang tagal-tagal na, tapos naandun pa din siya sa roving, hindi na yata natututo yan. Kasi sa amin kasi, sa akin na, ang inaano ko kasi dyan, talagang binababad ko yung mga bago ko sa mga roving para mapamilyar sila yung building. And at the same time,
makapagtanong sila doon sa mga area na fixed post. Kasi gagalaw sila roving nga di ba? Umiikot, gumagalaw sila. Unlike sa fixed post, doon ka lang. Ibig sabihin, marunong ka na kasi andyan lahat ng daanan like entrance. Ang transaction na andyan, magtatanong yan. Paano pag bago ka lang tapos hindi mo alam? Di ang hirap nun. Diba? So, kung may matatagal, sila muna dyan. It takes a month bago natin ikutin yan para mapamiliarize nila. So, para maiwasan din yung mga bata-bata system na sinasabi, di ba? Ano ba maging hatol? Kasi yung mga guard natin, observant talaga yan. Tinitingnan nila. Kaya nga ako, ingat din sa ganyan. Sinasabihan ko yung mga kasama ko na hindi naman super close, yung talagang, siyempre, yung malapit, ganyan, sabi ko, ayusin ninyo. Protocol is protocol. Pag may order na sinasabi na kailangan ng back to work, pag hindi kayo pasok, kumuha kayo. Huwag niyong dadahilan na, malapit kasi. Kasi ang iba dyan, nakamonitor yan. Iwasan natin mga officer yun. Hindi man natin ma-perfect na sabihin nila, talagang hindi natin maalis yan Nature na ng tao yan, nature na ng guard yan, na mapag-observe yan. Diba? Nature yan. Kaya nga, iingatan natin yon. So kung titingnan naman pagdating sa trabaho, ibigay natin sa office yan. Siya nakakaalam yan Sabi nga, whatever it takes, command responsibility niya yan. Kaya tayo mga guard, kung inutos sa atin yan ay tagubilin, sundin na natin. Kasi trabaho naman yan Ibabad ka man yan, wala akong magagawa, trabaho ko to Pinasunod na, sumusunod sabi nga, obey first before you complain. Di ba? Pwede mag-suggest in a right way. Yan, pwede naman. Sir, baka naman pwede ilipat mo muna ako sa ganito kasi medyo, ganyan. Makiusap kayo. At tayo naman mga officer, huwag natin tayo na makiusap sila. Natin, i-disseminate. Kaya lang naman iba kasi kami mga officer, kasi ang iba, pag nilagay mo niya, like sa entrance, pag na iba, nag-iiba yung policy. Sasabihin ng mga pumasok, bakit nagsasabi lang kami, okay na, di ba? Kaya nga dapat, yung consistency ng policy, dapat maibigay yan or maipatupad natin mga security regardless sino yung ma-assign yan. Para hindi nagkakaproblema. Kasi sa amin mga kasi may dumarating din na, sir, pag ito yung naka-assign dyan, hindi na ganito, hindi ganyan, di ba? Alam niyo yan. So, pinapatagal namin yan dyan para ma-maintain yung clarity ng policy na ma-implement ng maayos ng tama sa mga client natin. Kasi babalik sa atin yan. Diba? So, iyon po, bigyan natin ng halaga yung schedule or yung pamamaraan ng officer. Ibigay natin sa kanya yun. Ngayon, tayo naman mga officer, dapat naman din, tingnan din natin. Pag marunong na, ilagay na. Huwag naman hayaan na mo, dikit sa atin, kung mo ba naman may mga pabor, ganyan, ilalagay na sa ganun. Huwag dapat. Ako sa akin nga, pag malapit sa akin talaga, hindi sabing malapit kumbaga, kami magkakasama, ganyan, di ba? Lalo sa mga bago, kasi ako moron sa mga para at least, i-disseminate natin na maturuan natin. At tayo naman matatagal, huwag tayong mag-iisip na may pabor-pabor, may mga bata ba. Nangyayari yan. So dapat tayong mga officer maging mapanuri. Pag nagtanong sila, nakikita nila, ay tama naman. Diba? So yun lang yun. Kasi hindi natin mapiperfect talaga na lahat ituturo or mapapasunod ng maayos yung mga tao natin. Iba-iba ng mga pamamara, iba-iba ng pananaw yan. So dapat tayo naging handa tayo dyan. Pag sa ginawa natin, sigurado panindigan natin na tama yon. Kasi even the agency ko question tayo dyan. Diba? Panindigan natin. Naginawa ko to, may reason. There is a purpose. Hindi kasi alam ng mga playing card yan. So yun lang po yung sa akin na, kaya mayroon maiwasan yung bata-bata system. Open tayo. Kaya nga pag guard mounting, magtatanong kayo. Any concern, suggestion, clarification. Diba? Ngayon, kung walang tanong, kasi yung iba dyan, ayaw magtanong during guard mounting. Nagtatanong yan pag tapos na, wag ganun. Dapat sabihin nyo on the spot para at least sa guard mounting, that is the right place, the right time na tayo magtanong para mapapaliwanag ng mga officer natin. Nang maiwasan yung mga bata-bata system na yan, sabi may kakanya-kanya, so maiwasan yung function pa din pati. So dapat magkaroon tayo ng unity nang sa ganun maging maayos yung trabaho na ipapatupad natin sa client natin.